Hi everyone, mapayapang Miyerkules po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, o magandang gabi sa inyong lahat. Kamakailan lang ay naglabas na ng desisyon ang Las Piñas Regional Trial Court na may kinalaman sa kaso ng pagpaslang sa commentator na si Percival Mabasa o mas kilala sa pangalang Percy Lapid sa radio at sa social media. Pinaslang si Percy noong October 2022. Matapos ang mahigit na isang taon, nagkaroon uli ng update sa kaso niya. At ito yung pagbibigay ng hatol ng Las Piñas Regional Trial Court sa sinasabing triggerman or hitman na si Joel Escorial. Kung babalikan natin yung nangyari kay Percy Lapid noong 2022, binaril siya sa loob ng kanyang sasakyan sa labas ng kanyang bahay sa may Las Piñas. And a few days after, lumabas ang isang CCTV na kung saan nakunan ang mukha ng gunman na di kalaunan after a few days din ay lumitaw at sumuko at kinilala nga ito na si Joel Escorial. Ayon mismo kay Escorial, may 3 pa siyang kasama nung gabing pinaslang nila si Percy Lapid at sinabi rin niya na binigyan sila ng 550,000 pesos at 140,000 pesos ang nakuha niya na pumasok diretso sa kanyang bank account. Ibinulgar din ni Escorial na ang isa sa middleman na kumontak sa kanya para gawin yung pagpaslang kay Percy Lapid ay isang taga-National Bilibid Prison inmate na si June Villamor. Aside dito kay June Villamor, may isa pang sinasabing middleman din na si Christopher Bacoto. Sinabi rin mismo ni Escorial na sa pagkakaalam niya ang mastermind ng pagpaslang kay Percy Lapid ay ang dating Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag. Nung araw na lumitaw at sumuko itong si Escorial, a few hours after that, nabalitaan na lang na namatay si June Villamor sa loob ng kulungan. At sinasabi nga nung una ng NBI na wala silang nakikitang foul play sa pagkamatay ni Villamor. Pero hindi dito naniniwala ang kampo ni Lapid at nag-request sila ng private autopsy sa bangkay ni Villamor. At dito nga sa autopsy na ito lumabas na ang totoong ikinamatay ni Villamor ay suffocation sa pamamagitan ng pagtatakip ng plastic bag sa kanyang ulo. Pero bago ito nangyari, ayon mismo sa kapatid ng biktimang si Villamor, nakatanggap daw sila ng mensahe or text message galing kay June Villamor na kung saan sinasabi nga niya doon sa message niya na kung may mangyayari sa kanyang hindi maganda, binigay niya kung sino-sino ang magiging responsable sa kanyang pagkamatay. At ang mga pangalang ibinigay niya ay pawang mga nakakulong din sa National Bilibid Prison. Puro mga inmates din. At sila nga ang pumatay kay June Villamor. So ayon nga sa kampo ni Percy Lapid, ang nangyari daw kasi, ang umorder talaga para paslangin itong si Percy Lapid ay si Gerald Bantag. Tapos ang inutusan daw niya ay ang Deputy Security Officer ng Bucor na si Ricardo Zulueta. At ito namang si Zulueta, kinontak daw niya ang isang nagngangalang Mayores na nung mga panahon na yon ay nakakulong sa Iwahig Prison. At itong si Mayores ang kumontak na ngayon sa mga gang leaders sa National Bilibid Prison at itong mga gang leaders ang kumontak na ng mga taong tagalabas para gumawa ng pagpaslang kay Percy Lapid. So sa more than 1 year na itinakbo ng kaso ni Percy Lapid, may halos 8 tao na sinasabing mga accomplices dito sa pagpatay kay Percy Lapid ang mga nahatulan. 3 sa mga ito ay nahatulan ng 8 years at ito yung mga sinasabing kasama ni Joel Escorial nung gabing pinaslang nila si Percy Lapid. Ang nangyari, itong 3 accomplices na ito ay nag-plead ng guilty at inamin yung krimen na ginawa nila. Kung kaya nahatulan sila ng 8 taon na pagkakakulong. Aside dito sa 3, may 5 pa na sinasabing mga nahatulan din. Kasama na rito yung pagpaslang kay June Villamor sa loob ng National Bilibid Prison. At ang 5 ito ay nahatulan ng 14 years of imprisonment. At nung nakaraang araw lang, nahatulan na rin yung mismong gunman na si Joel Escorial. Hinatulan siya ng minimum of 8 years and 8 months at maximum of 16 years. Dati pang humihingi ng mababang sentensya ang kampo ni Joel Escorial. In fact, nung inamin niya yung krimen na siya mismo ang bumaril kay Percy Lapid, hiningi rin ng mga abogado niya na kung maaari sana ay babaan yung kaso ni Joel
from murder to homicide. Para nang sa ganun, mapapababa yung sentensya niya. Dahil yung murder, ang maximum noon is 40 years. Kaso hindi nga ito napagbigyan. Dahil sabi nga ng korte, hindi pwedeng maging homicide yung ginawa ni Joel Escorial. Kumbaga, lahat ng elemento ng murder ay nakita doon sa kaso. Katulad halimbawa ng pagplano, kung paano at kung kailan paslangin si Percy Lapid. Ganon din yung intensyon na meron talagang intensyon na patayin, na paslangin si Percy Lapid. So kumbaga, ito yung ilan sa mga elemento ng murder. Kaya hindi napagbigyan yung request ng kampo ni Escorial na gawing homicide yung kaso niya. Pero kahit papano, bumaba pa rin yung sentensya niya to 16 years dahil na rin pumayag si Joel Escorial na magiging witness pa siya sa mga susunod na mga kaso, katulad nitong kaso na diringgin laban kay Christopher Bacoto. Isa sa magiging witness din dito ay si Joel Escorial mismo, na kung saan papatunayan niya na isang middleman din itong si Christopher Bacoto, na sinasabing ang dati niya ng kaibigan or kababata nung nasa probinsya pa sila. Pero sa halos lahat ng mga kasong ito, magmula kay Percy Lapid at sa pagkamatay ni June Villamor sa loob ng bilangguan, ang mga itinuturo pa ring mga masterminds dito o nagbigay ng utos ay sina Gerald Bantag at Ricardo Zulueta. Sa kasamaang palad, noong March 2024, namatay itong si Zulueta at sinasabi nga nila na ang dahilan ng ikinamatay ni Ricardo Zulueta ay sakit sa puso. Pero ngayon, hinihiling ng kampo ni na Percy Lapid na gawan ng autopsy at DNA test ang mismong bangkay ni Zulueta dahil kumbaga may duda sila na baka hindi papatay itong si Zulueta. Kumbaga yung sinasabing namatay dati, maaaring sa palagay nila ay hindi yun si Zulueta. So inaantay pa nila kung pagbibigyan ng korte itong kanilang request. And at the same time, at large pa rin si Gerald Bantag. Kumbaga, wala pa rin nakakaalam kung nasaan siya ngayon at hindi pa siya nahuhuli. Para sa pamilya ni Percy Lapid, medyo naibsan yung mga sakit na nararamdaman nila sa pagpaslang kay Percy Lapid dahil sa kahit papano merong mga nahatulan na mga naging accomplices at may kinalaman sa pagkamatay ni Percy Lapid. Yun nga lang, syempre, mas ang pinakaantay pa rin nila ay yung mahatulan kung sino man yung mastermind or mga mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. At naging awareness din ito, lalong-lalo na sa ating gobyerno, na talagang may butas sa loob ng mga kulungan, lalong-lalo na sa National Bilibid Prison. Dahil kumbaga, nakakapagtaka na yung mga inmates o yung mga nakakulong doon ay nakakapagplano pa at nakakapag-contact pa ng mga taong tagalabas para maging kakutsaba nila sa paggawa ng krimen. So dapat siguro paigtingin pa at i-improve yung batas tungkol dito. Especially in pertaining sa mga kulungan, lalong-lalo na sa National Bilibid Prison. And another thing, dapat din siguro na mas lalo pang bigyan ng proteksyon yung mga journalists, lalong-lalo na yung mga commentators. Dahil itong mga commentators, talagang marami silang nasasagasaan. Lalong-lalo na yung mga taong may matataas na posisyon at makapangyarihan. Dahil hindi si Percy Lapid ang unang journalist or commentator na pinaslang. Marami-rami na rin sila. At karamihan dito ay halos hindi pa rin nasosolve yung mga krimeng ginawa sa kanila. And this is all for now mga kaibigan. At umaasa pa rin tayo na sa bandang huli, justice will prevail. At managot ang dapat managot dito sa nangyaring krimen. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Enjoy your day everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.